Isang magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko muna pong ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako po si Reverend Father Roel P. Casañada na nagmula po sa IFI Diocese ng Cavite. Sa kasalukuyan po, ako po ay nakatalaga sa parokya ng Banal na Cruz sa Noveleta, Cavite. At sa kasalukuyan po, ako rin po ay kasali ng Diocesan Council ng Diocese ng Cavite at gayon din sa kasalukuyan ako po ang tumatayong Deputy Governor ng NPO sa Diocese ng Cavite. Isang malaking karangalan po na ako ay maimbitahan at humaharap ngayon sa inyo ngayong gabi upang tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Diyos na kung saan ito'y hango sa ating pong banal na ebanghelyo ngayon na mababasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, ang talatay 35, magpapatuloy sa talata 41 hanggang 51. Kasabay po nito ay amin pong ipinapaabot ang amin pong pagbati sa pangunguna po ng ating pinakamamahal ng Prime Bishop, the Most Reverend Brent Harry Alawas, at gayon din sa lahat ng mga kaparian, lahat ng mga diakono at lahat ng naglilingkod sa Episcopal Church, lalo higit ang aking mga kasama sa batch 2005 ay tanggapin po ninyo ang aming pagbati. Sa gabing ito po ay ating pong pag-aaralan ang tungkol po sa pagsasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang tinapay ng buhay. So, bago po natin mabasa mga kapatid ang ating pong ebanghelyo ngayon, ay ito ay nagmula doon sa pagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo sa 5,000 katao. Sa kanyang himala ay nais niyang turuan ang mga tao. Sa kasamaang palad ay hindi nila naunawaan ang nais niyang ibahaging aral para sa kanila. Gusto lamang nilang sumunod sa Panginoon para sa pagkaing pumapawi sa kanilang pisikal na kagutuman. Narito ang paksang ito upang mas palalimin pa ang pagkaunawa hinggil sa misyon ng Panginoon at kung ano pa ang mas mahalagang kaya niyang ibigay sa mga taong sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. So, tingnan po natin mga kapatid ang nasusulat sa Aklat ni San Juan, Kabanata 6, ang talata ay 35. Ang sabi po dito, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako ang tinapay ng buhay. Ito po ang kauna-unahan sa 7 na ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tanda o sign na siya nga ay may kaugnayan o nagmula sa Diyos. Ang salitang ako nga ay sinambit ng Diyos sa lumang tipan nang tawagin niya si Moses, Exodus chapter 3 verse 14. Ito ay higit pa sa pagpapakilala ng kanyang sarili, kundi upang ipaunawa sa mga tao na ang Diyos ang tinapay ng buhay at ito ay nagbibigay sa kanila sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay ang ating kapiling. Ang sumunod naman po na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 41 to 43, ito po ay ang tugon ng mga Hudyo. Hayaan po ninyong basahin ko muna sa inyo. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina.
paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. So dito po mga kapatid, yung salitang mga Hudyo ay tumutungkol sa tatlong pangkat. Una ay ang lahat ng mga Hudyo. Pangalawa ay maaaring mga taga-Hudeya. Pangatlo ay ang may mga kapangyarihan na nagagalit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verse 41, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo. Ito ay tanda na hindi nila mapaniwalaan ang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. So, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ang tinapay ng buhay. At ito ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Ito ay nakabatay lamang doon sa pagpapakilala niya bilang tinapay ng buhay. Ang verse 42 naman ay tumindi ang kanilang hindi pagsang-ayon sa pahayag ni Jesus sapagkat kilala niya ang kanyang mga magulang. Marahil ang iba sa mga ito ay galing lamang sa Nazaret. At kung ating pong titingnan mga kapatid ay maaaring masabi din po natin na yung paniniwala nila na walang mabuti na magmumula sa Nazaret. Kahit ang pahayag na ito ay kanilang hindi maunawaan sapagkat kilala nila ang kanyang mga magulang at ang kanyang pamilya. Binigyan din ni Juan ang salitang bumaba mula sa langit upang ito ang maging paksa ng mga nakikinig upang sila ay sumampalataya kay Jesus. Ang verse 43 naman ay sinasabi po ditong sinaway sila ni Jesus sa kanilang bulong-bulungan sa tumitindi na ang kanilang pagkakahati-hati at sinasabi nga po na nauwi na ito sa away sapagkat mga kapatid, kagaya nga ng nasabi natin kanina, ang salitang mga Hudyo ay mayroong tatlong uri o tatlong pangkat ng mga tao. Hindi maiwasan na mayroong mga naniniwala sa kanya, ngunit siyempre hindi rin maiwasan na mayroong hindi naniniwala sa kanya. Lalong higit ang mga Hudyo na may yung kabilang sa Hudyo na may mga kapangyarihan. Hati ang kanilang pananaw na mga Hudyo hinggil sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagdudulot ng kaguluhan sa kanila. So, yung first part po natin mga kapatid ay masasabi po natin na hati yung kanilang opinion, hati yung kanilang pananaw at nagkakahati-hati ang mga Hudyo regarding sa pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo bilang siya ang tinapay ng buhay. So yung chapter 6 verse 44 to 47 naman, ito naman po ay ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Hayaan niyo pong basahin ko muna sa inyo. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo, ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa verse 44, bagamat binanggit dito na walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin po nito, ang Diyos ang gumagawa ng paraan
upang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Ngunit ito po ay hindi sa pilitan, walang persahan. No? Dahil tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging malaya at tayo ay pumili. Walang persahan na paglapit, kundi tayong lahat ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan upang sa ating sarili manggaling ang kapasyahan na tayo ay lumapit kay Jesus. Kaya masasabi natin kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang verse 45 naman po, ito ay tumatalakay sa pamamaraang gagamitin ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ay walang iba kundi ang edukasyon. So, ang Diyos, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin at ang lahat ng mga nakikinig sa Kanya ay lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ginamit ng Diyos ang edukasyon para tayo ay mapalapit sa Kanya. Sa verse 46 naman, mahirap sa tao ang makita ang mukha ng Diyos. So, nababasa po ito sa Exodo chapter 3 verse 6. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. At sa verse 47, para po sa ating memory verse sa araw na ito, at naniniwala ako na ito ang sentro ng ating talakayan para sa araw na ito. Para sa akin, ito ang tugon ng bawat na aralan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay ang pananampalataya. Ang bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. At sinasabi nga po mga kapatid, ang buhay na ito ay tinatamasa na ng bawat mananampalataya sa kasalukuyan nating panahon. So, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula dito sa lupa. At ito ay tinatamasa na ng bawat mananampalataya sa kasalukuyan nating panahon. At ang buhay na ito ay tumutukoy sa maayos na kalidad ng buhay. So, kung gusto nating maging mapayapa, kung gusto nating maging maayos, kung gusto nating maging masagana ang ating buhay sa daigdig na ito, ay kinakailangan po nating sumampalataya tayo at maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. At sa verse 48 naman, muli ay inulit ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. At ito po mga kapatid ay inihahalin tulad doon sa pagkain kinain nila sa ilang at ito ay ang mana. So, sa verse 49, sinabi ng Panginoon na ang inyong mga ninuno upang bigyan diin ang kanyang pagkakaiba sa kanila sapagkat ninuno niya rin ang mga Hudyo. So, alam naman po natin mga kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay isa ring Hudyo. At dito ay pinapaunawa sa kanila ang pagrereklamo ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, bagamat ang kanilang mga ninuno ay binigyan ng Diyos ng pagkain ng mana doon sa ilang, ay hindi pa rin natapos-tapos ang kanilang pagrereklamo sa Diyos. Kaya yung kanilang pagrereklamo ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. At ang naging bunga nito, sila ay namatay at tuluyan ng hindi nakapasok doon sa lupang pangako. Ang verse 50 naman po mga kapatid ay inihahambing ng ating Panginoon ang alok niyang tinapay na maghahatid sa buhay na walang hanggan
at ang tinapay na kinain ng kanilang mga ninuno doon sa ilang ay nagdulot ng kamatayan na hindi man lang nila nasilayan ang lupang pangako. Ang kamatayang nabanggit ay kamatayan ng kanilang katawan. Ano? Dahil nga po ang sinasabi po doon sa atin na namatay sila bagamat sila'y kumain ng mga pagkain ng mana na binibigay sa kanila ng Diyos. Subalit mga kapatid, si Jesus ay may alok na tinapay na nagmumula sa langit at ang tumatanggap nito ay hindi na mamamatay. Para sa akin, maaaring masabi po natin mga kapatid na ito ay ang banal na komunyon o Holy Communion na ating tinatanggap tuwing araw ng misa. So dito mga kapatid, sa ating pong binasa ay masasabi rin po natin mga kapatid na ang mas malalim na pagkaunawa sa pagkain ibibigay sa atin ng Diyos ay bubusugin niya hindi lamang ang ating physical na katawan, kundi ang ating spiritual na katawan na siyang malimit nating makalimutan. Sa verse 51 naman, ito ay may kaugnayan doon sa kanilang pag-uusap sa balon ng babaeng Samaritano, tubig na nagbibigay buhay. Sa pagsasakripisyo ng Panginoon ay para sa lahat at magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat. Ito ay kusang loob na kanyang binigay at ang benepisyo nito ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Kaya't huwag nating sayangin ang panawagan ng Panginoon na tanggapin ang tinapay na nagbibigay buhay. So, marami pong salamat at yan po ang aking pong maiksing pagpapaliwanag regarding po sa mga talata na ating pong binasa ngayon. Para po sa akin, kagaya nga po ng nasabi ko kanina, ang tinapay na nagbibigay buhay, ang ating Panginoon ay naririyan para palakasin, para hilumin ang pagkagutom ng ating espiritual na katawan. Kaya mga kapatid, ay patuloy sana nating tanggapin ang ating Panginoon, maniwala at sumampalataya sa Kanya upang ang buhay na walang hanggan na Kanyang alok-alok sa atin ay ating makamtan. Muli po ay maraming salamat. So, sa gabing pong ito, ako po ay meron pong inihanda na mga katanungan para po sa ating lahat. So una po, sa ating pong post-communion prayer, ito po ay aking binasa doon po sa aming ginagamit sa Ignaryong Pilipino, ay meron po tayong mapabasa doon na kami nawa ngayon maging pirasong tinapay na handang ipamahagi sa mga tao. So bilang tayo ay mga lingkod ng ating simbahan, ano po ba ang mga pamamaraan na maaari nating gawin upang maiangat natin ang kalidad ng buhay ng ating mga pinaglilingkuran o ang komunidad na ating kinabibilangan? Second, sa kabila ng pagiging abala ng mga tao para sa kanilang kabubuhay sa maraming bagay na umaagaw sa maraming bagay na umaagaw sa mga atensyon ng mga kabataan, ano ang ating maibabahagi sa isa't isa upang patuloy natin silang mahikayat sa banal na misa upang makapakinig ng aral ng Diyos at tanggapin ang banal na komunyon. At panghuli, humaharap tayo ngayon sa sitwasyon na tumataas
ang lahat ng presyo ng bilihin, lalong higit ang pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain. Paano o ano ang dapat nating gawin upang tugunan ang kanilang reklamo at mga daing? So muli po, ay dyan ko po winawakasan ang aking pong munting maibabahagi po sa inyo at nawa ah, sa aking pong munting na ibahagi, nawa ay magkaroon po tayo ng konting kaalaman at nawa ay makatulong ito para sa pagpapalago po ng ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa-tao. Muli po, ito po si Father Ruel. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.